Heavenly Father, we thank you, Lord, for gathering us today in your presence, O God. And as we come to worship you and hear your word, O God, open our hearts and minds, Lord, and let your spirit guide our thoughts. And may your truth, Lord, take root, Father, in our lives, O God. And Holy Spirit, Balang Spirito, I need you now. I cannot do this alone, Lord. I cannot do this alone, Holy Spirit, without your help. And help us, Lord, to deliver your word clearly this morning na masabtan yun, Lord, sa imong mga katawhan, Ginoo. Og salamat, Lord, sa presensya sa imong mga katawhan karon, kang ilang mga kasing-kasing tinuod gyud nga nahigugma diha kanimo, Ginoo. Kaya despite sa ulan, Father, imo silang gipadala diri. This is one way nga ginapakita nila, O Dios, ang ilang dakong paghigugma diha kanimo, Ginoo. And Lord, as we come before your throne this morning, O God, you have seen our hearts today. Ang tanan, Lord, dayag sa imong atubangan. Ang tanan, Lord, walay nakita o natago diha kanimo. And Lord, we ask for forgiveness, O God, for all our shortcomings. Lahat po kami ay nagkamali, Panginoon. And Lord, applying the blood of Jesus, Lord, this morning, O God, in our hearts, in our mind, that you're gonna cleanse us, Lord, with your most precious blood so that we are worthy, Father, to receive your presence, to receive your blessing, and to worship you, and to lift our hands higher and higher this morning, oh God, because you alone are worthy to receive our praises, oh God. Hallelujah and hallelujah. And Lord, as I deliver your word this morning, oh God, use this message, Lord, to draw us closer to you. And Lord, I pray and I declare this morning, oh God, hallelujah, na kaming tanan, Lord, mga lagad diha kanimo nga tinudunay, Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, and saturate, Lord, this place with your holy presence. And Lord, we offer you our Sunday services today, oh God, and I declare nga kaning among panimbahon karon mahimong madinaugon kay naa ka, O Dios, may nagauban ka namo. We thank you, Abba Father, for today. We love you, Abba Father, in Jesus' powerful name. Amen. Woo! Hallelujah. Okay, maayong ginhawa sa ako gamay. Okay, maayong buntag, mga tagalangit. Amen. So I would like to introduce myself, no? Sa mga wala pa nakaila diha sa ako, ako di ay si Sister Maria Teresa Yu Bulay. Asawa ko sa atong isa diha ka, sana, gwapo nga bahista. Praise God. No? Siguro nakurat mo karon nga na ako diri sa inyong atubangan, ako pod nakurat. Glory to God, and I would like to praise the living God, no, for giving me this beautiful and very rare opportunity, no, nga makatindo ko karon, nga may dinaugon kay maga-share sa pulong sa Ginoo. It's all because I love God. That's why I obeyed Him. That's why I am here in front of you, testifying the goodness o kaayo sa Ginoo sa matag-usa nato nga kinabuhi. Amen? Okay. So much for that. So do we have first-timers in the house? Kaway-kaway naman po. From this side, nabatay mga first-timer? Wala, coming pa. From this side or from that side, raise your hand. Wala lang gihapon. And from this side, wala. And from that side, okay, siguro nagabiyahe pa sila igsoon. But anyway, ingna imong katapad, ang imong presensya mo'y makahatag kanako karon og kalipay. Kahit tungod nahigugma ka sa Ginoo, mao na masking lami kaayo itulog, lami kaayo ibukot, pero gipili nimo nga naa ka karon buntaga. Hallelujah! Woo! Praise God! Don't
don't you know, Brad, nga nung gipadala ka diri ka sa Ginoo, dili ni siya accident nga naa karon. Karong adlaw, karong orasa sa imong paglingkod karon, no? Kuan gina siya sa Ginoo. Kanang kung baga appointed gid ni Lord nga naa ka kanong buntaga. And you are our VIP today. You know what is VIP means? Very important person. Og malipay mi nga nakikuban ka kanamo karong buntaga. Come on, CCFIers, are you ready? Okay, 1, 2, 3. Hallelujah. Thank you for being with us today. Okay. Okay, once again, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, everyone. Maayong adlaw sa tanan and few flapos sa atong mga blaan nga mga kaigsuunan nga gihigugma nato. Kay ngayon, no, makikinig tayo tungkol sa pananampalataya, tungkol sa faith. Everybody say faith. Pagtuo. Dili lang siya kay faith, tinuod jud nga pagtuo ng isang lola. Taas ang kamay ng lola dito, be. Woo! Hallelujah! Faith ng isang lola na naipasa sa kanyang anak na babae at dili lang taman sa pagpasa siyang anak igsuon, naipasa pod sa iyahang ikatlong henerasyon. And sino yung ikatlong henerasyon? Ang kanyang apo na si Timoteo. So sinasabi sa atin sa Biblia, no, na kailangan nating ipahayag, kailangan nating isulti, kinahanglan nato isulti, iingon, no, ang atong faith na gikan sa Ginoo sa ating darating na salinlahi, no, sa ating next coming generation. Dili nato izip ang mga pagtuo, kung unsa nga pagtuo ang level karon sa imong kasing-kasing igsuon, kundi ato ning isulti, no, itudlo sa atong mga kabataan anon kaning pagtuo nga hingpit nga naa karon sa imong kasing-kasing, no, muunsa siya mo pass on into the next generation, and to the 1,000 of generations. Amen. Not only that, dili lang kay faith ang ato ang i-share, kundi ang mga kahangahangang gawa ng Panginoon. And that is glorious deeds. Ano ba ang mga kahangahangang ginawa ng Panginoon? Nga giluwas ta sa Ginoo. Amen? No? Yan ang isa sa mga halimbawa ng mga kahangahang. Nabuhay ka pa ngayon. Praise God. Palakpakan nato ang Ginoo. Indeed, it is really a miracle for all of us na we are still alive and we are sitting down today, no, kay ready na punta, maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Are you ready? Okay. Hallelujah. So, ang mensahe natin ngayon, no, ay nagpapakita po ito kung paano ang utos ng Panginoon ay isinabuhay. I-apply gid siya igsuon, no? At natupad sa isang tao na ipapahayag natin mamaya later. Praise God. So the title of today's preaching is, da-da-dang, everybody read. Amen, no? Title pa lang, makabless na. Hallelujah. Atong Bisayaon para mas masabtan. Ang walay puas nga impluwensya sa usa ka inahan nga naghulma sa mga kaliwatan para sa Dios. Kinsa diri ang mga nanay? Raise your hand. Woo! Hallelujah! Palakpakan nato ang mga nanay. Title pa lang, lasting influence. It will shape the generations for God. So what is our key text for this morning? It is found in 2 Timothy verse 1 to 5 ESV version. Okay, everybody, let us rise and let us read the word of God. Hallelujah. Okay, thank you so much. Ayan, no? Sa Tagalog, para mas malalim at maintindihan, maunawaan ng iba,
hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya. Nindutan, no? Dili daw niya malimtan ang imuhang sincero. Tinud-anay na pagtuo diha sa Ginoo. Na unang tinaglay, na-receive ng iyong lolang si Loisa at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak ko, no? Gi-confirm gyud, gi-affirm gyud, natitiyak ko na nasa iyo ang pananampalatayang ito. Hallelujah! Ingnan mong tapat, nasa iyo ang pananampalatayang ito. Woo! Hallelujah! No? So ang talatang ito, mga kapatid, nagpapakita po ito ng pamana at pananampalataya. Dili man okay man pod nga magmana taong mga yuta, mga cars, mga jewelries, pero ang pinaka-the best na pamana na ibibigay natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, ay ang atong pananampalataya sa Diyos. Amen? That is the best pamana. That is the best, no, nga atong ipakita sa atong family na kita mismo nga mga nanay, nga mga tatay, adunay hugot gyud na pagtuo diha sa atong buhi nga Diyos, no? Kaya ito sinulat ni Apostol Pablo noon kasi ito ay nakikipag-usap siya kay Timoteo, no, sa sulat na ito. Kasi si Pablo that time, nasa loob siya ng bilangguan, no, nang isulat niya ang liham na yon. Kaya naniniwala si Apostol Pablo, Apostle Paul, na malapit na ang kanyang kamatayan. Kaya before siya kunin ng Panginoon, isinulat niya doon sa 2 Timothy, address to Timothy, na surely, 100%, yung faith na nakuha niya sa lola niya, passed down to her daughter and passed down to her apo, Timoteo, surely 100% na-receive talaga ni Timoteo ang pagtuo nga gikan nga gitudlo sa iyang apuhan o sa iyahang nanay. Amen? Inana ba ta mga igsuon? Hallelujah. So, for today's preaching, we have only 3 key points. No, as we proceed po, I would like, or I want to emphasize, no, that this message, no, pertains not just to, dili lang ni siya para sa biological sons and daughters. This message is not only intended for our kids, no. This message is intended also for our spiritual children. Ato ang mga disciples nga gi-entrusted ni Lord sa mga disciples. Amen? Okay, so let's proceed to our point number 1. Okay, the importance of intergenerational faith. Okay, everybody read. Okay, gaano ba kaimportante itong tinatawag na intergenerational faith, no? Sa atong key text, no, key text scripture kanina, no, gisulti gyud ni Apostol Pablo ang tinuod gyud nga pagtuo ni Timoteo, no? Na nga nagsugod sa iyang apuhang babae, no, nga si Loisa or si Loida sa Bisaya, og sa iyahang inahan nga si Eunice. So sa atong talata karon, no, makita nato ba ang usa ka pagtan-aw sa kinabuhi sa usa ka family, a godly family, ug naay dakong papel nga gipatuman gyud sa mga kababayen-an. Kita nga mga babae, no, naagitay dako kaayo nga influensya sa atong mga anak para kaning pagtuo nga naa karon sa atoa, ato ning ma-share sa atoang pamilya, labi na sa atong mga anak. Amen. Para magatubo ang ilahang espirituhanong aspeto sa ilahang kinabuhi. Amen. Okay, next. Eunice, no? Maganda ang pangalang Eunice. Sino dito ang mga buntis? Pwede niyong ipangalan ito. You know what? Ano ang meaning ng Eunice, no? Sa English, happily conquering or conquering well. Pero mas maganda pa talaga ang paliwanag sa Tagalog, mga kapatid. Kasi ang pangalang Eunice ay pinagmulan ito sa wikang Griego
particular sa salitang unique na binubuo po ng dalawang bahagi. And what are those? First, ang ibig sabihin, mabuti. Wow, naalala ko si Eunice Capulso. Mabuti at mahusay. Pangalawang meaning, ibig sabihin, tagumpay. Hallelujah. Kaya conqueror, you will be conqueror. Whatever happens to our lives, whatever challenges that we receive, whatever giants no atong ma-encounter sa atong kinabuhi, mahimutang conquerors. Kay naa ang Diyos may atong sandigan. Ug siya ang maghahatag sa atong kusog. Amen? Amen. Dili tao ang maghatag sa atong kusog, dili atong bana, dili atong uyak, kundi ang kusog nga naa sa atoa gikan sa Ginoo. Amen. You know what? Si Eunice, isa siyang Hudyo, isa siyang Jewish or Jewish, no? Tama? Naniniwala sa Diyos, no? Ngunit ikinasal siya sa isang Grego, as stated in Acts 1 verse 16. Sabi dito, sa Acts verse 1:16, lihog ko ma'am, Paul came also to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. And not only that, siya ay kilala dahil sa kanyang tapat na pananampalataya sa kanilang lugar. Si Eunice ay kilala, no? Nailhan si Eunice tungod sa iyahang matinud-anong pagtuo sa ilang lugar. Kita kaha, maingon sila, kaila mo ni Jane Liehe? Ay, perting kaila. Siya na ang nagapanudlo, mahitungod sa pulong sa Ginoo. Amen. Siya nang kusog kay mo smile, very friendly. Muna smile pa lang niya, ganahan na mi manulod sa simbahan. O kilala ba mo ni, example lang ha, kilala ba mo ni Virginia? Mauto dito ang tabian, katong tabian kay nga bayi, nga kusog kayo mo tongis. Diba? So dili maayo. Kaya nga andito tayo ngayon kasi gusto ni Lord no na baguhin talaga ang puso at buhay natin. Just like the life of what? Of Eunice. Kilala siya sa iyahang pagka matinud-anon nga may pagtuo diha sa ilahang lugar. Amen. Sa ating pinasang talata kanina no, binigyan talagang diin. Gi-emphasize gyud ni Apostol Pablo na ang pamana, no, mamana ng pananampalataya sa pamilya ni Loisa at Eunice, ang tapat gyud kanang tininuod gyud, no, nga pananampalataya ni Eunice na ipinasa sa kanya ng kanyang nanay na sino? Si Loisa or Loida ay isang mahalagang aspeto ng kanyang buhay, no? Dili unsa pa man nga aspeto ng kanyang buhay, kundi ito ang pinaka magandang aspeto ng kanyang buhay na naipamana niya talaga ang totoo, sincere, no, na pananampalataya sa Diyos. Ito yung pagpapasa ng pananampalatayang ito kay Timoteo na nagpapakita ng kahalagahan. Everybody say kahalagahan. Very important, no? Na pagpapalaki sa mga anak na adunay tinuod na pananampalataya sa Diyos. Amen. Muna kita nga mga ginikanan, no? Ato jung ipamana sa atong mga anak ang atong dakong pagtuo. Hallelujah. No, diha sa atong buhi nga Dios. Kay kung ato ni silang tudluan og tama, no? Then musalig sila diha sa Ginoo. I tell you mga igsoon, when they grow up, no, kung magdagko na sila, magkaroon ng pamilya, they will also have their faith in their hearts.
o makita na sa ilahang mga kinabuhi. The way sila nga makigatubang sa problema, the way sila nga makigatubang sa hamon ng buhay, and above all, makita nato sila hantod sa ilang pagtigulang nga nangalagad sa Ginoo. Wala sila nibiya sa Ginoo kay nganuman gitamnan sa ilang mama, gitamnan sa iyang lola, gitamnan sa iyang lolo ang pagtuo nga hingpit nga gikan sa Ginoo. Kay kaning atong pagtuo, that's why you are sitting right now, because you have faith in your heart. Tama? Mutuo ka nga kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo, bag-uhon ni Lord ang atong kasing-kasing. O kung gibag-o ni Lord ang atong kasing-kasing, the way we live here in this earth, godly. Nindot kaayo nga pamaagi nga gikan sa Ginoo. Kay nganuman, naatay pagtuo igsoon. Hallelujah. Next, what is intergenerational faith? Halihog ko. Okay, everybody, let us read. Amen. Ano daw? Actively. Everybody say, actively. Passing down faith, values, and practices. Now, paano natin aktibong maipapasa po itong faith na ito sa ating mga anak? How? Paano? Actively engage with God's Word. Actively engage with God's Word. Paano tayo actively engage in God's Word? Wala man tagabasa og Biblia. Tama man? No? Both hearing, paminaw, and understanding. Sister, every time magbasa kog Bible, dili ko kabasa. Kay wala ta nangayo og dihog, og tabang, og guidance sa Holy Spirit. Mangayo jud tag kaalam sa Ginoo. Kay as I have heard a while ago, as I remember, my mom said, katong nahimo kong born again, anak kong mama, ay sige basa og Bible kay mabuang ka. Woo! Mabuang bitaw ko sa presensya sa Ginoo. Tama man? No? So, both hearing and understanding. Nga dili lang tataman, sige paminaw, mugawas ta, daw wala lang sa waay, walay nahitabo sa atong kinabuhi, kay wala ta nakasabot. That's why ang word ni Lord, pabalik-balik na lang, faith, kasi hindi ina-apply ng mga tao. Kaya pabalik-balik na lang ang sermon ng mga pastors. Ano ang sabi dito? Hearing and understanding. Hallelujah. No? Kay ano pa? Anong gagawin natin? Magbasa gyud sa atong Biblia. Akong mama sa una, iyang Biblia, giagip-ipan na lang, giabug-abugan, gibutang sa altar, way basa-basa. No? So dapat, para makabaluta sa kamatuuran, atong abrihan ang Biblia. Kay ang Biblia, atong basahon, kay mauna ang love letter ni Lord para sa atoa. Bitaw sa unan, ay love letter inyong mga uyab, imong bana karon, imong asawa, balik-balikon man imong basa, ipit-ipiton pag mo sa wallet. No? Pero ang pulong sa Ginoo, nganong dili man jud kay taganahan mo basa. Kaya ang sabi dito, actively engage with God's Word. Sabi dito sa Romans 10 verse 17, so faith comes from hearing through the Word of God. Palakpakan nato ang Ginoo. Anong naa ka karon kay gusto nimo nga ang imong pagtubo, ang imong pagtuo, motubo. Just like the mustard seed, and it will grow, and it will bear much fruits. And what are those fruits? Fruits of holiness, seen in us, fruit of righteousness, nga matarong nata, fruits of Christ-likeness, nga makita gyud sa atong pagkinabuhi, nga mga anak gyud ta sa Ginoo. Amen?
Dira baya gina makita ang tinuod nga anak sa Ginoo kana magpila sa gaysano, taas kaayo ang pila, magyaw-yaw dayon ta, wa ta kabalon aray nakaila sa atua. No? Faith, mustard seed. Itanom nato diri sa atong kasing-kasing, alagaan natin kung ano yung faith meron tayo ngayon. Amen. Hallelujah. Next, good practices. Sabi doon, ano yon? Di ko kaklaro. Anong sabi doon? Actively, no? Passing down our good practices. What are those good practices? No? Unsa man ang pinaka-basic, no? Na itudlo sa mga bata, especially sa mga gagmay pananay. Sige nga. Ano? Sa palagay nyo, ano ang pinaka-basic isip usa ka inahan nga itudlo nato sa atong mga anak, especially sa formative years nila from 0 to 8 years old? What is this? Prayer. Exactly. Prayer gyud kay daghang kay mga bata karon nga dili kabalo mo ampo, mukaon lang. Diretso way pagpasalamat. Alangan naman teacher nga mo ampo ko, magigaampo akong mama ug papa. Tama man. Kay kaning atong mga bata, kung unsa ang ilang makita sa atua, maupod na ilang sundon. Tama? Kung kusog ta mo tungit, kung kusog ta mo tagay, kung kusog ta manigarilyo, ay pagpatingala nga imong anak. Di pod manigarilyo, o dili pod mo tagay. Kay kasi nakikita nila sa atin. And naapay yung isa, very rampant ka isa school, kusog mamalikas. Asa man nila ni nakatuna ning mga lightning words? Of course, sa silingan. Ay, joke. Dili sa silingan. Sa mama og papa. Kaya tayo, mind our words that comes from our mouth. Kaya kung magsigi ka dirag pamalikas, maupo na ang dala-dala sa imuhang anak. Amen. Yes, mga negative words o mga cursing words. Hallelujah. Next, faith is not meant to be a solitary pursuit, but something that can be passed down. Pabalik-balik talaga kanina, na ang faith ay hindi lang para sa isang tao lamang, kundi ito ay para sa buong komunidad. And it will started from you. Kung ikaw mismo, from me, from us. Kung ang faith na nandito sa puso ko, naipasa ko sa anak ko, at naipasa ng anak ko sa kanyang magiging asawa, at sa kanyang magiging anak, and to the next generation, and to the thousand of generations, isang komunidad ang magkakaroon ng totoong faith sa Panginoon. Hallelujah! No? At itong si Luis, sino gani si Luis? Lola. Sino siya na lola? Ni Timoteo or ni Timothy. Siya ay kanang grabe gud ang iyang pagpaningkamot. Nga kanang pundasyon nga faith na iya hadyong mapasa sa iyang daughter. Masking magkahiunsa, masking wala na siya kaunon, basta kanang faith na iya yung mapasa sa iyang anak nga si Eunice. Amen. So nindot no? Nindot kaayo ang mensahe sa atoa karong buntaga. And what does it tells us? What does it tells us, no? Each generation has the responsibility and privilege of passing on their faith to the next generation. Anong generation? Tayo ngayon. Kung anumang generation ka meron ngayon, tayo ngayon ang generation. Ano daw? Tayo ay may responsibility. Sabihan mo katabi mo, may responsibility ka. You are accountable. Sa gilid, sabihan mo, may privilege ka. Nasabi ng Panginoon, ituro mo ang totoong faith na nagmumula sa Panginoon.
noon. Hallelujah! Hallelujah! Kay accountable ta igsuon. Nga kung moabot ang panahon, maniguang ta, maglingkod na lang ta sa atong rocking chair. Lord, naunsa man ni akong mga anak, gubot kaayo hantod karon, gubot kaayastang gubot. Wala ta nakapangutana sa atong kaugalingon. Nganong nainana na siya? Maybe it's because there is something with us. Sa mama, sa papa, sa lolo, sa lola. Hallelujah. And not only mama, papa, lolo, lola. Lahat ng mga close families, mga kasikbit na pamilya na ay unsa, accountable para sa ugma sa ato ang mga anak. O gusto ba nato nga mapariwara ang buhay ng mga anak natin? Hindi. Kaya ngayon pa lang kapatid, sabihan mo na, turuan mo na kung ano itong FAITNH. Hugot, sincere, authentic, walay atik-atik, kundi tinuod na pagtuo diha sa atong buhi nga Diyos. Hallelujah. Okay, palakpakan natin ang Diyos. Okay, come on. Next slide, please. Sabi dito sa Psalm 78, verse 4 to 7. Let us read po. Okay, ano daw ang sabi? We will not hide them from their children. Dili na to itago ang faith nga naa sa ato ka ikaw ra. Kinahanglan nato na i-share. But tell to the coming generation, as I have said a while ago, the glorious deeds of the Lord. Mga kahanga-hangang ginawa ng Panginoon. Alam mo anak, noon ang buhay ko sugarol. Anak, ang buhay ko noon bisyoso. Anak, ang buhay ko noon adik. Anak, ang buhay ko nga noon ang daming uyab. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, binago ako ng Panginoon. And that is one of the example of the glorious deeds of God. Amen? Amen. That is one of those examples of the glorious deeds of God. Because we cannot do this alone. Dili na to kaya nga baguhon ang atong kaugalingon. Adik, sa kahit anong klaseng adik, hindi mo kayang putulin yan kapatid kung hindi nato dawaton ang lordship ni Christ sa atong kinabuhi. Tama man, dili na to kaya ang atong makaya lang, kundi ang pagdawat gyud sa buhi nga Dios tinuoray sa atong kinabuhi. And everything will follow. Everything will follow. Di ba sabi doon? Kung ikaw tinuod nga nangalagad sa Ginoo, ang tibuok pamilya maunsa? Mahanaw? Ma-save. Kaya ikaw na nakaupo ngayon, be faithful in serving the Lord no matter what challenges that we are facing. Woo, hallelujah! Be faithful in serving the Lord. O si Lord na bahala sa atong bana, sa atong asawa nga mga buutan, sa atong mga anak nga gahi kayo gulo, nga masisugoon nimo, dili mo to. Wait. Hallelujah! Mauna ang generation, dili tanan, pero sa kasagaran, inana igsuon. Tudluan. Intentional gyud na pagtudlo igsuon. Intentional. Kahadlukan na to ang atong next generation. Kay basing dili na sila makaila sa Ginoo. Karon pa lang kaning mga years, tudluan gyud. Hallelujah. Sabi sa Deuteronomy 6:6-7, please. Please read.
And these words that I command you today shall be on our heart. Shall be on our heart. And you shall teach them what? Diligently. Maging masipag tayo sa pagtuturo sa ating mga anak. Dili kay mas masipag pa tayo sa ibang bagay kaysa pagtuturo talaga ng salita ng Panginoon sa ating mga anak. And shall talk to them when you sit in your house. Yung nagalingkod-lingkod mo sa inyong balay, istoryahan ninyo, anak. Dilipot ka ng sobragod ka formal na may opening prayer pa. Di na sila ganahan, ana. May praises pa. Mga generation ka, di na sila ganahan, ana. Gradual lang. Kanang simple lang ang communication. Ipasok na to ang pulong sa Ginoo. Maingon din ng uban. Sa man si mama, oy, taga-istorya na lang about Jesus, about religious ra kay ka. Oh, mao nang ingon dito. And shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way, kana sige tag pangaligog dagat, sultian. And when you lie down, and when you rise. Di ba, masipit tag pangaligog dagat. Morning time, ari, why cellphone? Diri, istorya ta. Mahitungod sa pulong sa Ginoo. Bahalag dili na sila maminaw. But, I know, God is really powerful. Tandaan natin kapatid, kung hindi pa man natin makahilak, nakikita ngayon ang resulta. O abot ang panahon, katunggon yun sa Ginoo atong mga pag-ampo. Kaya ang pulong sa Ginoo, tinuod. Diba, ingon siya, the prayer of the righteous man availeth much to God. Hallelujah. Manadunggon yun, ayaw yun ka-discourage igsoon. Usahay, mabati tag discouragement sa atong mga anak, sa atong mga disciples, no? Pero ayaw ka-discourage. Kundili, magpadayon. Hallelujah. Ay, mong tapat magpadayon ka. Para mugwapa ka o mugwapog samot. Tanawa tong mga pastor diri, taga-barog nila diri, gahayag-hayag ang mga nawong. Nganuman, nagapadayon nga magpagamit sa Ginoo. Hallelujah. Whew. Sakit akong heart. Okay, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Okay. You know what? One verse in our benediction song, it is entitled, this is one of our favorite song. Kay doon naman tamanguli. Joke lang. No? What is that? Sige nga, kantahin natin. Go! Praise God. May His favor be upon you. Kabalo mo unsang favor? Unsang favor? Panalangin nga gikan sa Diyos. Hallelujah. Pabor nga gikan sa Ginoo. And that is our every Sunday declaration. May His favor be upon you, and 1,000 of generation, and 1,000 of generation, and your family, and your children, and their children, and their children will receive, hallelujah, the blessings that comes from God. You know what? Dili lang kay ako ang naka-experience niini. Pag tinuod ka nga Kristohanon igsuon, tingala ka, grabe ang pabor sa Ginoo. Pinasahi ang pabor sa Ginoo sa mga tao nga tinuod nga anak sa Diyos. As I remember, quick lang, tong nag-renew ko og PRC sa Davao. Tapos nagpa-change status ko kay married na ko. Hasta man ding mahala. Tapos ang akong kwarta gamay. Pero gipadayon na ko. Sabi ng Holy Spirit, padayon na, pati ka balik-balik og Davao. When I sit down sa stairs, nangamuyo jud ko, Lord, wala na gyud ko'y plite. Wala pa ko'y paniud to. Wala ko'y merienda. That is true, Mami. Nangayo lang gyud kog ampo sa ampo lang gyud ko sa Ginoo sa akong mind alangan sa baba daghang kay mga professionals dito. Siya nabuang mangguro ng bayhana, nag-renew lisensya. You know what? Kung unsa ang gihimo sa Holy Spirit, gihikap niya ang nurse overseas worker nga nurse gihikap sa Ginoo ni duol sa Kastangwapaha. Ma'am, good evening na, lapit na 6 o'clock. Murag balisa ang imong hunahang imuhang itsura. Yes, ma'am, kay wala na ko ipamasahe, patog pulumulok. Ay, maulan din na imong problema. Kabalo ka na naghikap sa akong kasing-kasing nagduol sa imuha.
Pila man di ang pamasahe? 265. Ari ang 1,000. Hallelujah! Gi-embrace na ko siya. Naghilak ko. Kay gidungog yun sa Ginoo ang akong pangapag-ampo. Kay ang pabor sa Ginoo sa iyang tinuod nga anak, lahi ra gyud igsuon. Hallelujah. I know kamo na apod mo yung mga testimony. Mo na sa Ginoo ta mag-una dili sa Bombay. Hallelujah. Para kung sa Bombay ta mag-una, mabaon tayo ng utang. Dili na kabubuton sa Ginoo. Woo! Ang gusto sa Ginoo, we are debt-free. Hallelujah. Na makabayad ta tungod sa kusog nga gihatag ni Lord sa atoa. Hallelujah. Now, it is very a beautiful and powerful declaration and we all like it. Pag mingon gantag blessing, ganahan kita ana. Kisa diri dili ganahan og bless, dili ko anong blessing. Kisa diri ganahag blessing. Taas ang kamay ang ganahan blessing. Hallelujah. Receive the blessing that comes from God in the name of Jesus. And you know what? Ang panalangin sa langit abunan siya. Perting daghana nganong wala pa nato na-receive ang tanan nga panalangin ngano man wala ta naga-obey. Tinuuray 100%, 1%, 101% diha sa Ginoo. That is the key of blessing. Mag-obey ta diha sa Ginoo. Ingnay mong tapad, pag-obey na lagi. Hallelujah. No? The genuine blessing, though, is the legacy of the gospel that our children, their children, and all generation to come will know. Mabawan dyan nila, will believe, ilang tuhuan, will receive, madawat nila, and live it out. Maoning pinaka-importante, gikinabuhi ang tanan nga pagtulunan nga ginatudlo sa ila, ang kanang faith nga ginatudlo sa ila, ilang gikinabuhi, and it will pass down to them by us, their mothers or parents. Because ikaw mismo nga nagalingkod karong mga igsuon, maisugon nga ginatudlo, no? Ang kaayo, ang pagtuo nimo diha sa Ginoo. Amen. Now, transition please. Next slide. Okay, everybody read. Yeah, hallelujah. Yan palang kapatid, eye-opener na para sa ating anak to be able to pass on the faith to the next generations. The upbringing of the children plays an important role. Kung giunsa ta pagpadako sa atong mga ginikanan. Mo na daghan kaayong mga kabataan karon sa eskwelahan. KSP kaayo, kulang sa pansin. Walay mga disiplina ang uban. Nganuman, mauna ang pagpadako sa ginikanan sa sulod sa panimalay. Mo nakita nga mga nanay, mga tatay, we are the best teachers para sa atong mga kabatanunan. And not only the best teacher, siguraduhin natin na yung tinuturo natin, gina-apply po nato sa atong kinabuhi. And ang pagpapalaki kay Timoteo, no, na hinubog ng pananampalatayang ina na si Eunice at lola na si Luis, ay nagpapakita talaga ng napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, ng isang maka-Diyos or godly environment. Nagsugod gyud sa ilahang panimalay maigsuon. Godly gid sila nga lola, ay kanindot no? Godly nga lola, godly nga mommy, godly nga daddy, unsay sunod? Godly children, of course. Dili kay ungodly. Ahay, ungodly in Jesus name, no? Mula sa kanyang mga pinakamaagang taon. Kay gikan sa gamay pa kana gikan sa gamay pa, hantod na hamtong si Timoteo, wala gid siya gilunan pagtudlo sa iyahang mga lola, sa iyang lola o sa iyahang mama, mahitungod sa scripture sa Ginoo. Hallelujah. Next, mapalad si Timoteo. He is very blessed to have a mother, to have a grandma like them.
How about us? Kung tanungin natin ang mga anak natin, tanungin natin ang mga anak natin ngayon, anak, na-bless ka ba na ako ang mama mo? Na-bless ka ba na ako ang papa mo? Abi ninyong mga anak, maski inana ang inyong mama, inana inyong papa, kay dili man ta perfect. Naamang gitay mga imperfections, natay mga character na hantud karon ginahulma pa sa Ginoo. We need to be what? We need to be respected and honored sa mga anak. Kay kung tinuod ka, nga nay relasyon sa Ginoo mga anak, kabaluta mo honor. Sige nang honor sa Bisaya mi? Kabaluta mo tahod, mo respeto sa atong pamilya, sa atong mama o papa. Kay kung dili ta magrespeto unsay saad sa Ginoo, Ephesians 6:1 ata to 1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Unsay duha ka saad, paninduton sa Ginoo ang imong kinabuhi, mahimong successful, napay isa ka saad, taason sa Ginoo ang imong kinabuhi kung mag-obey ka sa imong ginakanan. How much more kung mag-obey ka sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Mao nang giingon sa, I forgot the verse, I think in 1 Corinthians, what you sow is what you reap. Kung ano yung itananim mo, kapatid, yun din ang aanihin natin. Galatians 6:7. What you sow is what you reap. So kung wala ka nag-honor, wala ka nag-respeto sa imong ginikanan karong putla na igsuon. Kung gusto nimo mahimong prosperous ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi, kung gusto ka patason pa sa Ginoo, sabi ni Daddy hanggang 100 years, obey and honor your mother and father, which is the first commandment with promise. Ug ang saad sa Ginoo dili peke, ang saad sa Ginoo tinuod. Hallelujah. Next, the mother and the grandmother did all that lay in their power to train Timothy. Gitrain gyud, gibansay gid nila si Timothy nga adunay kahadlok diha sa Ginoo og adunay makakaton no sa scriptures nga gikan sa Biblia. Muna, praise God, no? Palakpakan natin ang mga nanay na nagpadala ng kanilang mga anak to attend our VBS, Vacation Bible School. Kahit konti lang yan, kahit short period of time lang yan, 4 to 5 days, I do believe, by faith, na merong binago si Lord sa puso nila. Hallelujah. O palakpakan po nato ang mga teachers, ang principal, si Mommy Jane nga nag-supervise, mga leaders. Because of them, dili mahimong successful kung wala ang ilahang man force. Tama? Walay bayad igsuon, libre, kay tungod ang ilang kasing-kasing, tinuod nga nagihigugma sa Ginoo. Kay kung tinuod ta, nahigugma sa Ginoo, love God, love people. And we love the children. We love the children. That's why, I think it is first time, Mommy, no, to have this VBS. I hope and pray na it will continue. Amen. Sabi dito, the Old Testament, even when there were obstacles, masking naay sagabal, masking naay balakid, masking naay babag, wala nagundang si Lola, wala nagundang si Mama, kundili nagtudlo, anak, mao ni ang memory verse karon, 1 John 4:8. Sang 1 John 4:8. 1 John 4:8. God is love. Simple lang. Memorizon pa na nimo tanan ang Biblia. Kung wala man na nimo gikinabu, it's useless. Kahit isa lang yang kapatid, pero isinapuso mo, isinabuhay mo, isinaisip mo, at isinabuhay mo, matutuwa ang Panginoon. Amen. No? Ano kaya yung mga balakid na yon? Alamin natin. Please. Eunice, despite the potential challenges of being married to a non-believer. See?
nakapangasawa siya og tawo nga wala nagatuo sa Ginoo. And living in Lystra, a pagan city. Kabalo mo sa pagan city, wala nagasimba og buhi nga Dios, kundi nagasimba sa mga unsa, idolatry, honoring the Greek gods and goddesses, nagasimba og mga ribulto, nagasimba og mga inukit sa mga hayop. But despite of that, kahit anong balakid, non-believer, dili ba lalim? No? Pero, padayon siya og tudlo, og tinuuray with the heart sa iyang anak. Mao na, gikan sa gamay pa, masking lisod kaayo, hantod, naghamtong si Timoteo. Dala-dala na yon kapatid. Kaya isa ay naging isang, maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Gusto nato na? Ingon sila, dili ko ganahan magpastor kay walay kwarta. Hoy, that is mga igsuon. Sobra pa sa kwarta ang souls nga atong ihatag sa Ginoo. Kay kung mo adto ta sa langit, dili kwarta ang imong ihatag sa Ginoo. Kung dili mga iba't ibang klaseng korona. Anong ibibigay mo sa Panginoon na korona kung hindi ka naglingkod sa Kanya ng tapat nung buhay pa tayo? Tama? Hallelujah. No? Okay. A godly upbringing provides a strong foundation of truth, guidance, and spiritual examples that can steer a child towards a life of faith and service. Meaning, raising a child with godly principles helps them to learn what is true, yung totoo na nagmumula sa scriptures ng Panginoon. Receive good guidance, and see good examples. Everything is good. Good examples, no? Dapat makita gyud sa atoa nga we are really a good examples to our children. And this leads them to live a life of faith and helping others. So kita jud ang maayo na modelo para sa atoang mga anak. As I remember Kuya Kurt during his formative years, I taught him about liars go to hell. Even now sa akong mga students, because I am a grade 1 teacher, liars go to hell. Siguro, wala lang, hantod sa nagdako siya, dala-dala niya yun. Akala ko, hindi niya yun dala. So, katong kasagsagan sa pandemic, ang makasulod sa mga mall, 18 years old. 3 sila nagkuyog sa iyahang mga pinsan. Di ba na ay murag ATM? Siya. Anak siya kay Simon. 18 years old ka? Pero dili siya 18. Sulod. Lipay kay maka-shopping. Sunod na po nga pinsan. 18 years old ka, mas hindi 18. Sulod, kay mga dagkong tao, si Kuya Kurt na. 18 years old ka, 15 years old. Gawas. See? Kay tungod, gitudluan siya nga dili mang makak. And I'm sure, hanggang ngayon, makahilak, dala-dala niya. Kahit saan siya magpunta, kahit iwaragwag mo yung pera mo dyan, hindi yan siya magnanakaw. Kasi simula pa lang sa maliit pa siya, tinuruan na siya, liars go to hell. And then I have a bad experience, patotoo lang. Naay mong Mama Kurt, nga naman, maningil ko sa iyang gikuha nga chorizo. Kurt, ingna siya Kurt, wala ko nangukay ko sa Jensan. Yung taon ng bata. Auntie, wala, ingon ni Mama, wala daw siya. Tuwa siya sa Jensan, nangukay. See? Anong kingon? Leading by good example. No? Pagsulod sa bata, mura kong nabutangan og ihaplak og ice kay ana din siya. Mama, di ba, Tagalog pa maguna si Kurt sa una sa gamay. Di ba maturo mo sa akin, liars go to hell? Bakit ka nag-lie? See? Usahay, no? Kita, dili ta 100% nga nagasubay kung unsa ang atong ginatudlo. What I mean is, kung unsa ang atong gitudlo, panindigan talaga natin. Para yung mga bata nato, when they grow up, no, dala-dala nila ito. Amen? Ingon diri sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
Tudloi ang bata kung unsaon siya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. O kani siya sikat kaayo ni siya nga panultihon. It is speak to the lasting impact of early training and guidance. And it start now. No, dili ugma, dili sunod bulan. Ato na ning sugdan karon parang mga igsuon kaning pagtudlo sa atong mga kabataan kay naa siya unsa malungtarong epekto sa atong mga kabataan. Next slide please. Unsa ingon diri? Ephesians 6:4. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training instruction of the Lord. Mga ginikanan, ayaw pasuka inyong mga anak. Hinoon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Now, as a mother, applying this verse means we have to be gentle when it comes to discipline. Hallelujah. Dili ta magdisiplina nga murag patsyo na nato sila nga murag iro. Kay basing magdako sila sa ilang puso't isipan, bantay lang ka, magdako ka, matigulang ka, ako na po'y mag-revenge sa imuha. Gentle when it comes to discipline, istoryahon sila nga nung sila gibunalan. And teaching faith, sharing Bible stories, and modeling behavior. Everybody say modeling behavior. Kinsa man ilang mamodel anang behavior na kita nga naa sa sulod sa ato ang panimalay. So despite the challenges of raising godly children in this day and age, let us persevere. No, in pointing them to God. Kaya sa kabila ng mga hamon sa pagpapalaki ng mga anak na may takot sa Diyos sa makabagong panahon, magpatuloy tayo kapatid sa pagtuturo sa kanila patungo sa Panginoon. Hallelujah. Next, ma'am, transition. Pointing them to God requires us to be what? Careful with our teaching as this can have a lasting impact on our children. Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Be careful. Hallelujah. And point number 3, the lasting impact of a mother's teaching. Ano ba itong pangmatagalan, malungtaron na epekto sa pagpanudlo sa mga nanay? Sabi dito ni Julie B. Beck, there is eternal influence and power in motherhood. Tama ba? Eternal influence. Kaya sabihan mo yung katabi mo, influencer, good influencer ka pala. Hindi lang mama, papa, lahat tayo na andito ngayon. No? So ang pagkainahan nato, dili lang na siya usa ka papel sa pamilya. Apan, usa ni siya ka misyon nga adunay espirituhanong kahulugan. Pinaagi sa atong gugma, pag-amuma, pag-atiman sa mga bata o pagtudlo, ang inahan nagahatag og ligon, strong foundation kay naa si Lord nga may nagauban sa atoa sa iyahang mga anak. Manang giingon pag wala si Jesus sa panimalay, gubot. Pero if there is Jesus in our home, happy, happy home. So ang mga prinsipyo ug teachings nga itudlo, no, magpabilin gyud sa kasing-kasing sa mga anak nga magamit nila sa ilang tibuok kinabuhi. And I do believe si Eunice at saka si Luis, consistent gyud sila. Unsa nang consistent? Mapinadayunon gyud ang ilahang pagtudlo diha sa ilahang apo, sa iyang anak nga si Timoteo. And their dedication to spiritual upbringing clearly a strong foundation of his faith and ministry. No? Ano ba yung mga aral na humubog kay Timoteo? First, here are 3 remarkable teaching that shaped Timothy. A, tapat at sincero na faith na galing sa kanyang mga magulang. Tapat, sincere and unfeigned faith, tunay at walang pagpapanggap, no? Authentic, genuine, dili atik-atik. Kinutukoy talaga ni Pablo ang papel dito ni Eunice, no? Sa tapat na pananampalataya ni Timothy na direktang iniugnay ito sa faith ng kanyang lola na si Luis. At ano pa? Si Apostle Paul ay nagbigay ng papuri. Wow, amazing. Nagbigay siya ng papuri kay Timoteo dahil sa kanyang tapat na pananampalataya.
na ipinasa mula sa kanyang lola at ina. Nagpapakita ito ng magandang pagpapalaki sa anak at epekto na maganda din sa kanilang buhay. So, sa ngayon, sino ba ang sa atin, mag-pray sa atin? Ang ating buhay na Panginoon. Diba? Siya ang magpuri sa atin. And not only the living God, but also our disciples, our leaders, our pastors, kasi nakikita talaga yan sa bawat isa sa atin na may puso tayo na maglingkod sa Panginoon kasi tinamnan tayo ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Sabi dito 2 Timothy 1:5, I am reminded of your sincere faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure, 100% sure, dwells in you as well. Hallelujah. Palakpakan natin ang buhay na Panginoon. And the phrase sincere faith, the Greek word is anapokritos pistis. Speaks of a faith without pretense or facades. Facades, I mean, walang pagkukunwari. Clear kaayo, dili peke na panlabas na anyo, tunay at authentic. Tunay ka ba, kapatid? Amen! Amen! Tunay na tunay. Kung ano yung faith na nasa iyo ngayon, ibahagi mo na, isulti na karon sa inyong pag-uli. Dili karon, ay dili ugma, dili sunod bulan, kung dili karon mga igsoon. Ikaduha, familiarity with the Holy Scriptures from childhood. Kay since gamay pa siya, ipamemorize na siya, 1 John 4:8, 1 John 4:8, Ephesians 6:1, sige tudlo iyang mama, gamay pa siya, hantod sa unsa. Na familiar siya sa scriptures, kay gamay pa siya, gitudluan na siya. Kaya praise God sa mga soul teachers. Hallelujah! Soul 1, Soul 2, Soul 3. Palakpakan natin sila. Because of them, ang mga students, sige paminaw, sige memorize. O, say, di pa ko ka-memorize. O, sige memorize. Hantod, matisok sa atong kasing-kasing, sa atong huna-huna, mafamiliar na ta sa pulong sa Ginoo. Og naa na tay pangunsa. Pang-abog sa yawa. Naa na tay pangsangga sa yawa. Kay ang scriptures, buhi siya nga pulong. Powerful siya na pulong nga ibutang ni Lord sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Mao na makita sa ato karon nga nagapangalagad ta. Tinuuray diha sa Ginoo. Hallelujah. Now, mothers often have a unique and consistent presence in their children's formative years, providing daily instruction, care, and spiritual guidance. And what is these formative years? You know what? Formative years starts from 0 month to 8 years old. No? Formative years is very critical period. You know what? For the children, because they will experience rapid growth in various domains. And what are those domains? Including their physical, diba? Sa ilang gagmay pa, tudloan nimo unsaon pagligo, unsaon pagdrawing, unsaon paggunit og lapis, di ba mi? Unsaon pag-toothbrush, o unsaon pag-shoelace, pagtali sa shoelace, no? Inana nga mga idara, unsaon pag-pray, unsaon pagkanta sa buhi nga Dios, pag-pray sa Ginoo, pag-pray bago matulog, pag-pray pagkahuman o pagmata sa buntag, mag-pray bago kaon, di ba? Mauna siya. And cognitive, mental process, emotional, no? Tinuturuan natin sila paano mag-reason ng tama, paano mag-solve ng problem, no? And social, learn to interact, no? Interact them positively with others. Kaya maraming mga bata ngayon sa school nga, sige lag-ana, nga naman, wala na socialize sa ginikanan sa gamay pa. Samok man kay kanak sa simbahan. Uy, ibilin ng taka, ako lang mo simba. Ayun pa lang, tanggalin mo na yan. Ayaw na ipadayon. Kaya ani nga mga edad, masingunsa na sila kakulisaw sa simbahan. Kiat kaayo lakaw. May ginagawa ang Panginoon sa buhay nila. Kasi sa kanilang murang edad, sabi nila, ang Sunday pala is very special day. This is not only for laag-laag, for ligo-dagat, for party-party. Instead, ang Sunday di ay moadto day na sa simbahan, magsayo og mata, dili malate. Kay nahigugma sa
No. Hallelujah. Woo! Ingon diri sa 2 Timothy 3:14 verse 15. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from you whom you learn it. And how? 15. Infancy, you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus, in Christ Jesus. Hallelujah. No? Mona, the praise from infancy, the Greek word of this is apo, brepus, underscores the early and consistent nature of this instruction. This early grounding in the Old Testament provided a crucial framework for understanding the Messiah and the Christian faith. It means it gives us an important structure, foundation. And what is this kind of structure? It is faith that comes from God, that helps people understand who Jesus is. Who is Jesus is, and who is Jesus in you? Our personal Savior. Hallelujah. So nakatabang yun igsuon ang pagtudlo with the heart sa iyang Lola Loisa, sa iyang Mama Eunice, sa pulong sa Ginoo. Mao na magamit niya kini og mahimo siyang maayo og epektibo nga leader sa ilang simbahan. Lastly, living a life of godliness and devotion within the home. Pamumuhay ng may kabanalan at debosyon sa loob ng ating pamamahay. What is this devotion? It is our deep love. Everybody say deep love. Our loyalty, our dedication to our family. Specific example of devotion. A mother's devotion to her child means she always put her child first. That is one of the best devotion as a mother and a father. Unahon jud nato ang atong mga anak. Kay kining atong mga anak, gasa ni regalo nga gikan sa Dios. O kaning atong mga anak, unsa ta, no? Gipahiram lang ni sa atoa. Ayaw hulata nga kung paninglan ka sa igsuon sa ato ang Ginoo, kung giunsa nimo ni pagpadako o giunsa nato sila pagpadako. So karon pa lang tudluan gyud nato sila sa tama. No? Okay, ang debosyon. Another example, ang debosyon ni Lola sa pagsisimba tuwing linggo ay hindi nawawala kahit umuulan. Hallelujah! Kisay Lola dire nga inana. Hallelujah! Mata na mo, kay adlang Domingo. Kabalo na nga adlang Domingo, Sabado pa lang, 2:00 na natulog, kay sigig computer, sigig cellphone. Paano ka makamataog sa'yo? No? You know what? Gusto makatag panalangin. Unsa ang susi sa panalangin? Matthew 6:33. Please, Matthew 6:33. What is Matthew 6:33? And all those things shall be added unto you, unto me, unto us. Siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala ang ibibigay ng Panginoon kung unahin natin ang kanyang, yes, kaharian. So palakpakan nato atong kaugalingon. Kay naa ka karon igsuon. Hallelujah. Kay naa ka karon nagsimba kuyog sa imuhang pamilya. And you know what? Madalas natututo ang mga bata ng higit sa pamamagitan ng pagmamasid. Stand me ko. Tama ba? Madalas silang matuto sa nagamasid lang sila kaysa sa simpleng pagtuturo. Kung baga, kung unsay lang nakita sa atua, maupod ang ilang sundon. Kung sige tagbanghag, sige tag-shout sa sulod sa balay, tingala na lang ka dito sa eskwelahan, sige po na siya shout. Tinuod man, matingala ang mga teacher, sige shout. Gamay lang istorya, shout, 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 manampal, managpa. Kanang unsa na mag-spit og unsa na magluwa o ganang laway sa iyang mga classmates, nagpapapansin kasi kulang ng pagmamahal sa loob ng pamamahay. Kaya ka nag-asawa kapatid, hindi lang para sa kung unsa lang. Kaya ka nag-asawa, no, gibigyan tayo ng Panginoon ng opportunity na maging nanay, na maging tatay, because there is a purpose. There is a purpose. O ang purpose mga igsuon para mawin nato, madala nato ang atong mga bata dito sa Ginoo. Amen? Amen. A mother's action, her integrity, her work,
ethic, her relationship, and her engagement with the world serve as a powerful lessons, often more impactful than words alone. And this live example sets a standard and provides a tangible model for her children to emulate. So, sundon gyud sa atong mga anak. Hallelujah. Now, children, how do we respond to our mothers or parents? No, instructionan ta or teach us. Magdabog ba ta? No? Mag-obey ba ta? No? Magkumod ba ta? Uy, wait lang ma, wait lang ma. Kay busy pa ko sigig cellphone ma. Kundi mag-obey gyud ta kung unsa ang instruction or ginatudlo sa atong mama ug papa. Ingon diri sa Proverbs 1:8-9, listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. They are garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Kaya ang ilang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga puro nga medalyon sa kwintas. You know what? No? You know what? Kini nga panultihon nagapasabot gyud no sa bililhon og matahom nga pagtulunan gyud sa mga ginikanan. Nga espesyal gyud nga nagahisgot no, nagahisgot gyud no sa pagpanudlo gyud sa mga nanay. Ug kabalo mo unsay gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Timothy kay naga-obey man siya sa iyang mama og lola og sa Ginoo. Timothy was raised to know and honor God and became a young pastor. Hallelujah. And God's instrument in leading the church in Ephesus and teaching them about the scriptures and spreading the gospel, not just the early church, but even to us, the believers of Christ today, and the generations to come after us. So kanindot di ang buhaton ni Lord no sa atoa kung mag-obey ta niya. Dili man tatanan magpastor diri sa church, pero mahimo kang kabahin igsuon nga magsangyaw sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pagkatawo, mahimutang blessing ato sa uban anywhere we go. Amen? Og makita si Kristo sa atong kinabuhi nga ginabago talaga ni Lord ang buhay natin. Binabago ni Lord ang buhay natin kasi yung pinaglilingkuran natin na Diyos, totoo. Makapangyarihan, kaya niyang baguhin. Akala mo imposible, pero kaya tayong baguhin ng Panginoon. Hallelujah, with faith. Hallelujah. Next, kung ang mga lolo o lola, mga mama, ginikanan, no, magapuyo nga active ang ilang pagtuo o tinud-anay nga magatudlo sa ilang mga anak, mga apo, magahimo sila usa kagamhanang panulundon nga adunay walay katapusang epekto sa kinabuhi from generation to the next generation. In conclusion, Eunice and Louis succeeded in passing on their faith to Timothy clearly. No? Timothy's upbringing was godly. Both women had a lasting impact on Timothy through their teachings. Hallelujah. Sabi dito ni Gordon B. Hinckley, palihog kog basa. Amen. So mao sa tanang mga ginikanan no na naka-start na karon sa pagtudlo sa inyong mga anak, may tungod sa Ginoo labi na pagkinabuhi uban hugot na pagtuo sa Dios, no? Good job gyud sa inyong tanan. Palakpakan nato ang Ginoo. Pero sa mga ginikanan na wala pa, I tell you igsoon dili pa jud ulahi ang tanan, no? Sugdanan nato ni dili ugma, dili sunod bulan o tuig, kun dili now na. And it will start no sa atong kaugalingon mismo na makita gyud sa mga bata na may 100% sincere faith ta diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Mintras may kusog pa ta, while our voices can still guide them, let us always be present in their lives and let us be diligently teaching them about the scriptures and also intentionally involve them in the life of the church. Kung nakita nato sa mga anak nato no natiga ilang mga kasing-kasing dili magsunod,
ihilak lang nato na sa Ginoo igsoon. Kaya adunay hugpong na pagtuo na babaguhin sila ng Panginoon. Even though no, dili ta perfect nga mga parents, by God's grace, ipakita lang dyan nato ang godly values. Love o i-prioritize ang things for God. Hallelujah. And that would be all. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Unta, naamoy na sabtan sa ato ang word for today. Hallelujah. Sa mga first-timers, hallelujah, palakpakan natin ang mga first-timers. No, gusto ba nato makadawat ta og libre? Libre, ganahan ko anong libre? Nga regalo karong buntaga. Kini na regalo igsoon, dili dyan ni mapayran og salapi, no? Kini na regalo, makahatag kanimo og mahimo kang tinuod na anak sa Dios, no? Og makadawat ka og libre nga kaluwasan na hatag sa Ginoo. All we have to do is to accept Him. May I request you to please rise? Ato ang first timer. Og ato gyuning sundon. Guwapa o guwapo nga mga igsuon, no? You keep this prayer as a personal prayer nimo, ha? Atong iyuko atong ulo, atong sundon ni nga mga Dear Lord Jesus, I admit that I am a sinner and need your forgiveness. I believe you died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins and invite you to come into my heart and life. I trust you as my Savior and will follow you as my Lord. Thank you, Lord, for saving me. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Glory to God. Come on, everybody. Let's rise and let's have our closing prayer. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We come before you, Lord, with grateful hearts this morning, oh God. Acknowledging, Lord, the immeasurable impact of mothers in our lives, oh Lord. Thank you for the gift of mothers who showed their unwavering faith and love and have shaped us and continue to influence generations, Lord, for your glory. And Lord, we can recognize, Father, that the legacy of a godly mother extends far beyond her lifetime, oh God. Just as Timothy's faith, Lord, was nurtured by his grandmother Louise and his mother Eunice. And we see, Lord, the ripple effect of a mother's devotion in the lives of her children and their descendants, oh God. And Lord, we ask for your continued guidance and strength for all mothers and even all the fathers as well, oh God. Empower us, Lord, to lead with wisdom, to nurture with compassion, and to instill in our children a love for you that endures to the ages, oh God. And Lord, may our prayers be fervent, our example steadfast, and our influence, Father, will be eternal in Jesus' name. And Lord, as we depart, Lord, from this gathering, may we honor and cherish the mothers in our lives, recognizing, Lord, the sacred role that they play in your divine plan, oh God, and bless them abundantly, Lord, and may their legacy be a testament to your faithfulness. And we declare today, oh God, with faith, that as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. In Jesus' powerful name, amen. God bless everyone.